Ang mga malalaking mga balita, ang mga matitinding mga pinag-uusapan, ang mga maiinit at pinagtatalunang mga issue. Lahat hagip, lahat malalaman. Hindi lang sa buong Metro at Mega Manila. Kasama na ang buong Pilipinas. Hahagupit na ang mga malalaking issue sa Ronda Pilipinas. Live na live sa DWIZ AM Metro at Mega Manila. Naka-live din sa DWIZ News FM Regional Stations. Naka-live din sa Radyo Ronda AM Radio sa Pilipinas. Live ding mapapanood sa Aliw 23 Free TV. At naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News accounts, Facebook, YouTube at DWIZ News website. Ronda Pilipinas. Wala nang mahuhuli sa balita. Wala nang maiiwanang issue na hindi mo alam. Ngayon, updated ka na sa Ronda Pilipinas. Kasama si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Narito na ang mga headlines para sa Ronda Pilipinas. Ronda Pilipinas. Bilang ng mga patay sa Davao de Oro landslide, inaasahang tataas pa. Ronda Pilipinas. Medical marijuana bill dapat pang pag-aralan ayon sa isang health expert. Ronda Pilipinas. Mga Pilipino sa Brazil pinag-iingat sa magtaas ng kasong dengue sa nasabing bansa. Ronda Pilipinas. Balita po ito mula sa ibayong dagat. 5 katao patay sa pamamaril sa military base doon po sa Somalia. Ronda Pilipinas. Balitang pabalakasan, Taguig City Generals sureball na sa semifinals ng NBL Chairman's Cup. Ronda Pilipinas. Showbiz, Bea Alonzo kinumpirmang mutual decision nila ni Dominic Roque na tapusin na ang kanilang relasyon. Ronda Pilipinas. Mamaya sa NBI is na berong government employee. Nako, bawal ito. Ronda Pilipinas. At mamaya sa Let's Prove It, totoo nga bang ang mga maliliit na asong may pahabang ilong ay nabubuhay ng matagal? Mamaya, let's prove it! Ronda Pilipinas. Ang mga malalaking mga balita, ang mga matitinding mga pinag-uusapan, ang mga maiinit at pinagtatalunang mga issue. Lahat hagip, lahat malalaman. Hindi lang sa buong Metro at Mega Manila. Kasama na ang buong Pilipinas. Hahagupit na ang mga malalaking issue sa Ronda Pilipinas. Live na live sa DWIZ AM Metro at Mega Manila. Naka-live din sa DWIZ News FM Regional Stations. Naka-live din sa Radyo Ronda AM Radio sa Pilipinas. Live ding mapapanood sa Aliw 23 Free TV. At naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News accounts, Facebook, YouTube at DWIZ News website. Ronda Pilipinas. Wala nang mahuhuli sa balita. Wala nang maiiwanang issue na hindi mo alam. Ngayon, updated ka na sa Ronda Pilipinas. Kasama si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Pera, yan ang gusto ng mga matanggap ng mga mangingibig ngayong Valentine's Day. Pera, money. Sabi ng kanta ng ABBA, di ba? Money, pera. So, isa lang ang tanong dyan. Nagiging mature na ba sila? O nagiging immature dahil pera ang hinahanap? Magandang araw, Pilipinas! Live na tayo sa DWIZ AM Metro and Mega Manila. Live din tayo sa DWIZ News FM Regional Stations. And of course, naka-live din sa Radyo Ronda. And of course, sa mga ginagawang radyo, ang kanilang mga TV sa Aliw Channel 23. Magandang araw, Pilipinas! Ako ang iyong magiging Valentino. Valentino ngayong Valentine's Day. Ako si Dennis
Dennis Antenor Junior. Ronda Pilipinas. Unahin muna natin ang panahon ngayon. Baka kayo maaga makikipag-date. Makakaranas ng pag-ulan ng ilang bahagi ng bansa, bunsod ng shear line, easterlies at northern monsoon o amihan. Ayun, labo-labo na. Ayon sa ulat ng Pag-asa, maapektuhan ng shear line ang silangang bahagi ng Visayas. Asahan naman ng Eastern Visayas, Capiz, Aklan, Iloilo, Bicol Region at Romblon ang maulap na kalangitan na may mahinang pag-ulan at thunderstorm dahil sa shear line at easterlies. Posible namang magdulot ng pagbaha o pagguho ng lupa ang katamtaman hanggang sa malakas na pag-ulan, habang maapektuhan naman ng northeast monsoon ng Luzon ngayong Lunes. Magkakaroon naman ng maulap na kalangitan na may mahinang pag-ulan ang Cagayan Valley, Cordillera, Administrative Region, Aurora at Quezon, habang ang Metro Manila at natitirang bahagi ng Luzon ay maaaring makaranas ng bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan na may manakanakang pag-ulan. Samantala, magiging katamtaman naman hanggang maalo ng baybaing dagat sa Hilagang Luzon, Gitnang Luzon at silangang bahagi ng Timog Luzon at bahagya hanggang sa katamtaman sa natitirang bahagi ng Pilipinas. Ronda Pilipinas. Samantala, sumipa na sa 58 ang bilang ng mga namatay, habang aabot pa sa 6 na po ang nawawala sa landslide sa Davao de Oro. Kaugnay nito, magdedesisyon na ngayong araw ang isang komite sa Davao kung ililipat na sa central o sa retrieval operations ang isinasagawang search and rescue operation. So magiging search and retrieval operations na yan. Sa panayam ng DWIZ, sinabi ni Davao de Oro 2nd District Representative Peter Gonzaga, mababa na ang tsansa na may makuha pang buhay sa mga nawawalang individual. Ngayong umagang ito, magkakonvene ho yung crisis committee. Titingnan nila kung pwede na bang from rescue operations to retrieval na. Kasi for 5 days, ngayon, pang-6 na araw ito, nakikita na po ng mga workers natin, rescue operators natin, at saka retrieval operators natin na very nil na po yung may buhay pang makuha. Kaya ngayong araw na ito, they will decide, the crisis committee will decide kung i-convert na ba nila from rescue operation to retrieval operation na po. Sa taya ng kongresista, tataas pa ang bilang ng mga makukuhang katawan dahil papasukin pa ngayong araw ng rescuers ang lugar kung saan may nakatayong mga bahay. So ngayong araw na ito, alam ko po may makukuha pa kasi pumapasok na po sa section o sa area yung mga rescuers na nandoon yung mga bahay-bahay. Kaya alam ko tataas pa itong number of dead bodies na mariretrieve ngayong araw na ito. Alam nyo, may nabalitaan ako, yung palang local government ng Davao de Oro, sinabihan na pala yung mga kababayan natin dyan na umalis na dyan kasi delikado daw. Oo. Diba? Hindi sila umalis kaya yan daw ang nangyari. Ang problema dyan, dapat in-educate natin sila o yung tinatawag na political will. Ha? Okay. Tinig ni Congressman Peter Gonzaga, Davao de Oro 2nd District Representative sa panayam ng DWIZ. Si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. O sige, puntahan natin ang Chacha. Tanggap tayo ng report. Publiko hinigayat na tutukan at pakinggan ang pagdinig ukol sa economic Chacha. Alamin natin ang report ni Patrol 19 Sally Ortega Bueno. Ate Sally, go! Makabubuting makinig at tutukan ng publiko ang ginagawang pagdinig ng Senado may kaugnayan sa panukalang amendment sa ilang economic provision ng ating konstitusyon. Ito naging panawagan ni Senate Subcommittee on Constitutional Amendments and the Revision of Codes Chairman Senator Sani Angara. Ito ang Angara ay para mas maintindihan ng publiko ang mga ipinapanukalang amyenda na maaaring matalakay sa plebisito sa susunod na mga panahon. Binigyan din ni Angara na ang maganda sa ginawang pagdinig at proseso ng Senado ay napaka-transparent, live na masusubaybayan ng publiko sa pamagitan ng YouTube channel ng Senado. Sa pamagitan anya na pakikinig sa opinyon at pananaw na iba't ibang eksperto na iniimbitahan ay matutulungan ang mga botante na makabuo ng sarili nilang paninindigan ukol sa pangamyenda sa ating konstitusyon. Binigyan diin ng Senado na dapat kusang matimbang ng publiko
ang pros and cons ng economic chacha dahil maaaring direkta itong makaapekto sa kanilang buhay. Kasabay naman ito, inibitahan ni Angara ang publiko na sumali sa usapan at i-email ang anumang katanungan, concern, komento o mga nais pang malaman sa mga issue kaugnay ng economic chacha. Maaari daw itong padala sa kanyang email address na angara.sani@gmail.com. Ngayon ay muli ngang nagsasagawa ng pagdinig ang Senate Subcommittee on Constitutional Amendments, Revision of Codes at kung saan imbitado ang ilang mga business organization, legal experts at ilang pang mga framers ng 1987 Constitution. Ito sa Patrol 19, Sally Ortega Bueno para sa DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Alam nyo, kaya nga sabi ko, every time na nagsasalita ang Kongreso at saka Senado, pakikinggan ninyo, panonoorin ninyo. Kasi every time na nagbibigay sila ng mga rason nila, yung mga point nila, marami ka matututunan. Oh, yan lang ang meron mga makukuha natin, yan lang ang mapapakinabangan natin sa away na yan. Diba? Kung nag-aaway sila, pakinggan nyo kasi marami kayo matututunan. Yan man lang mapakinabangan natin. Tuloy ang mga balita. Ronda Pilipinas. Sa halip na madaliin, dapat pang pag-aralang mabuti ang panukalang gawing legal ang medical cannabis sa bansa. Sa panayam ng DWIZ, binigyan din ng health reform advocate na si Dr. Tony Leachon na marami pang dapat na pagtuunan ng pansin ang mga mambabatas gaya ng implementasyon ng Universal Healthcare Law. Matatandang inaprubahan na ng House Committee on Dangerous Drugs at House Committee on Health ang panukalang batas sa paggamit ng marijuana bilang gamot sa mga malalang karamdaman. Kung ang medical community ay hindi sumasang-ayon, baka naman ihinto muna at aralin muna yung batas rather than madaliin natin. Kasi alam mo naman ng ating publiko, ang main problem sa ating bansa ngayon ay yung self-awareness at saka yung ignorance ng taong bayan. Kasi naluluna tayo sa social media, misinformation, disinformation. Ngayon, pag-a-approve nito, baka magkaroon ng wrong sense of perception ng mga tao na safe ito. So, hinay-hinay ho tayo. At siguro, kung mamarapatin nyo, ayun naman natin kayong sabihan, mag-focus tayo sa bigger picture. Sinabi pa ni Dr. Leachon na magsasagawa sila ng pagpupulong bukas upang mailahad ang mga bagay na nais nilang maiparating kaugnay sa naturang usapin. Nagpapatawag kami ng meeting tomorrow sa PMA office with all the medical societies para mailahad namin lahat na pwedeng sabihin na hindi natin nasasabi dahil alam naman natin sa mga ganitong meeting sa Kongreso or even sa Senate, curtailed yung time mo and you're not being allowed to speak up. Yan po ang tinig ni Reform Advocate Tony Leachon sa panayam ng DWIZ. Ronda Pilipinas. Yung mga Pilipino na nasa Brazil. Muling nagpaalala ang Embahada ng Pilipinas sa mga Pilipino na naninirahan sa Brazil sa gitna ng patuloy na pagtaas ng kaso ng dengue sa nasabing bansa. Ayon sa Embahada ng Pilipinas, nagdeklara na ng public health na emergency ang mga estado ng Goiás, Minas Gerais, Rio de Janeiro at Acair dahil sa dengue outbreak. Nagtayo na rin ng Special Emergency Center ang Sao Paulo para labanan ang lamok na Aedes aegypti na nagdudulot ng dengue. Tumaas ng gusto ang kaso ng nasabing sakit sa Brazil noong unang 2 buwan ng kasalukuyang taon kumpara sa kabuuang kaso noong nakaraang taon. Pinayo naman ng Embahada ng Pilipinas sa mga Pilipino sa Brazil ang sino mang makaranas ng mga sintomas gaya ng lagnat, sakit ng ulo, pananakit ng kalamnan, pantal at iba na humingi agad ng tulong medikal o magpunta sa pinakamalapit na health center sa kanilang lugar. Paalala rin ng Embahada sa mga Pilipino na sundin ang mga lituntunin sa pag-iwas at pagkontrol ng dengue. Si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Samantala, tagal tayo ng isang report. Toss coin tuwing tabla ang resulta ng eleksyon, pinahihinto na ng isang kongresista. Baka may natalong kongresista dyan, ha?
Dahil, hindi, kung nakaupo siya ngayon, baka natalo siya noon. Oo. Alamin natin ang report ni Patrol Love and Tina Nolasco. Tina! Pinatitigil ni Cotabato 3rd District Representative Alana Samantha Santos sa ilalim ng House Bill 9796 ang paggamit ng toss coin tuwing may tie o tabla sa mga halalan. Ayon kay Santos, nais niyang magkaroon ng batas para maresolba ang mga tabla sa eleksyon, lalo't ngayong naghahanda na para sa 2025 eleksyon. Anya hindi kasi nagpapakita ang isang barya ng kagustuhan o opinyon ng mga butante at para mawakasan na rin ang kawalan umano ng fairness o pagiging patas sa pagkasagawa ng toss coin na sumisira ani Santos sa demokratikong proseso at prinsipyo ng majority rule. Kung tuluyang maisa sa batas, ipapasa ang pinal na resulta ng eleksyon sa sanggunian na magdaraos ng special session kung mayroong dalawa o higit pang kandidato na makakakuha ng pantay na bilang ng boto. Ito ang magbe-break ng tie sa pamagitan ng majority vote ng mga miyembro at magpaproklama ng nanalong kandidato. Habang kung ang posisyon ay district representative o district sangguniang member, ang mga miyembro ng sanggunian ng naturang distrito ang boboto. Kapag ang boto ay tabla naman sa pagkasenador, ang nahalal na 23 senador ay sila-silang magbobotohan kung sino ang huling senador na kukumpleto sa kanilang roster. Ito si Patrol 11. Tina Nolasco para sa impilang may todong lakas DWIZ, nagbabalita ng tama, nagiringkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on-air agad-agad DWIZ Patrol Report. Akala ko noon, joke yan. Kasi ako huy nagbabantay din ng eleksyon na ako'y bata pa sa probinsya. Kaya may mga nakikita ko doon nagtatay, nagtotoss coin yung Comelec. Akala ko talaga joke talaga yun. Yung pala totoo. Oo nga naman, baka naman pwede sa ibang paraan. Kaso pag toss coin kasi, mabilis di ba? Pag ginano na yun, alam na. Wala nang away-away. Yun na yun. At makikita mo namang fair. Sige. Tuloy ang mga balita. Ronda Pilipinas. Lumobo na sa halos 300 family food packs at mahigit 200 milyong pisong halaga ng naipapamahaging tulong ng Department of Social Welfare Development o DSWD sa mga residenteng naapektuhan ng shear line at low pressure area sa Davao. Ayon sa DSWD, ang probinsya ng Davao del Norte ang nakatanggap ng pinakamaraming tulong na nagkakalaga ng 85 million pesos at mahigit 100,000 family food packs. Sinundan ito ng Davao Oriental na nakatanggap ng tulong na nagkakalaga ng 63 million at higit 70,000 family food packs. Nakatanggap naman ng 69,000 food packs. At 46 o 46 million pesos na halaga ng tulong ng ang Davao de Oro. Samantala, kasalukuyan na rin o paring napapa sa ilalim sa state of calamity ang mga nasabing mga lugar. Ronda Pilipinas. Samantala, nanindigan ng isang health expert na hindi dapat maaprubahan ang medical marijuana bill. Sa panayam ng DWIZ, nagpahayag ng pagkabahala si Dr. Tony Leachon sa mga posibleng panganib na kaakibat ng pag-aproba sa nasabing panukala. Partikular na tinukoy ni Dr. Tony Leachon ang panganib na dulot nito sa kabataan at maging sa general population. Kung gagamitin mo siya in the era of social media na merong misinformation, disinformation, and online selling, who would stop anyone base sa pag-i-endorso nila na kahit walang indication from the FDA na gamitin for other off-label indication? Katulad nung ginawa sa Thailand at sa Amerika, inumpisahan ng medical tapos recreational. So tumataas ang krimen, mga mental health problems, at marami pa mga medical issue. Okay. Now, in a country na very loose ang ating regulatory at enforcement agency, ang malaking bagay na kinakatakot ko yung risk sa ating mga kabataan at sa publiko. Legislation ang kakatapat niyan, Dok. Iginit pa ni Dr. Leachon na maliit lawang ang pangangailangan sa medical marijuana kumpara sa negatibong epekto nito sa mga Pilipino. So, once na sa isang maliit na indication mo ginamit, tapos ginamit in a wider distribution, not intended for its real use, ang laking problema yan sa Pilipinas. Baka maging Colombia tayo sa Southeast Asia kasi magiging distributor tayo to other countries. At saka, yung preparation ng pharmaceutical form na Epidulex, napakamaliit lang na merkado. Entrepreneurial kasi yung Pilipino Maray mo, i-genericize siya. Oo nga, no?
Tinig ni Dr. Tony Leachon sa panayam ng DWIZ. Si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Tagap tayo ng report. Hoy, publiko, pinag-iingat sa love scam. Napag-usapan na natin ito dati. Alamin natin ang report ni Patrol 19 Sally Ortega Bueno. Ate Sally, go! Binalaan ni Senator Win Gatchalian ang publiko kaugnay sa paglaganap ng love scam lalo na ngayong buwan ng pag-ibig dahil sa mas maraming tao inaasang maghanap o sumubok ng online dating. Sa gitna na lumalawak na digital transaction, ipinaalala ni Gatchalian ang inihain niyang Senate Bill No. 2407 na kilala bilang Anti-Financial Account Scamming Act. Layunin ang panukala na protektahan ang sistema ng pananalapi ng bansa at yakin na ang mga financial accounts at mga may-ari nito ay protektado at hindi naaakit ng mga cybercriminals sa paggawa ng mga iligal na gawain. Karaniwang modus ng mga internet love scam ang paggamit ng kaakit-akit ngunit peking profile accounts sa social media upang makuha ang interes ng mga potensyal na biktima. Karaniwang mabilis ang pag-usad na relasyon sa pagitan ng scammer at ng binibiktima nito at kapag nakuha na ang tiwala at kumpiyansa ng biktima, hihingi ito ng malaking halaga ng pera sa kabigla ng maglalaho. Binigyan din ng Gatchalian na parehong lalaki at babae ang biktima sa ganitong modus, lalo na ang mga may problema sa pakikipagrelasyon o yung mga naghahanap ng karelasyon at yung sinasabing emotionally vulnerable, kabilang na dito ang mga may edad na. Ito si Patrol 19, Sally Ortega Bueno, para sa DWIZ, nagpabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Oh, di ba napag-usapan natin yan, yung nakikilala sa internet? Oh, di ba? Kasi meron akong negosyo, gaganon yan. Alam mo, meron akong negosyo. May negosyo ako, sweetheart. Baka gusto mo mag-invest. Ano tayo dito? Dalawa tayo. Bakas tayo. Ayan. So pag kunyari, investment na nilang dalawa, pero kukunin nung digital relationship mo, yung pera mo na mag-invest sa ganun, mag-invest sa ganyan. Pag binigay mo na yung pera mo, dahil pinatunayan mo nga na mahal mo siya, binigay mo yung pera mo, yun na yun. Pagkabigay ng pera mo, tingnan mo yung profile niya, black ka na. Oo, yan. Kaya, wag na wag kayong papabiktima, lalo ngayong Valentine's Day. Okay? So, since na pinag-uusapan natin ng Valentine's Day, mag-usap tayo tungkol sa aso. Totoo nga bang ang mga maliliit na asong may pahabang ilong, ha? Yes! ay nabubuhay ng matagal? Sige, patunayan natin yan. Let's prove it! Go! Bago maniwala sa mga claim na yan, patunayan na yan sa Let's Prove It! Sabi nga nila, a dog is a man's best friend. So anong breed ng alaga mong aso? Miniature Dachshunds? Whippets? Shih Tzu? Napansin mo bang may mga asong matagal ang buhay? Ayon kasi sa pag-aaral, ang maliit na asong may pahabang ilong ay nabubuhay daw ng matagal. Tara, let's prove it! Ayon sa pananaliksik ng UK Charity Dogs Trust na ang mga maliliit na aso ay nabubuhay ng 12.7 years, habang ang malalaking aso ay umaabot lang ng 11.9 years. At upang suportahan ang claim, ipinaliwanag ni Jamie Fryer, veterinarian and manager ng Data and Veterinary Genetics at Wisdom Health, na ang mga aso na flat ang ilong, aka brachycephalic syndrome, ay may maliit na nostril at mahahabang soft palate sa kanilang airway, dahilan upang mahirapan silang huminga, at ito ay nagdudulot ng heat stroke, heart problems at iba pang kondisyon na nagiging dahilan ng kanilang pagkamatay. Ngunit kahit ano pa man ang lahi ng aso mo, mas maganda kung itatrato mo ito ng tama, dahil ang mga aso ay para mo na ding pamilya. Tama yan. Yes? Tama ba yung sabi natin? Aso. May aso ba kayo? Meron. Ako wala. Di bale, ito mga kastig ha, mga kastig. Handa na ba kayo for the next level ng saya sa paborito ninyong esports? Sa Arena Plus, Astig sa Sports, siguradong magpapabago sa paraan ng inyong pag-enjoy sa mga paborito ninyong laro. Pwede mong i-stream ng live ang mga games ng local at international sports sa internet at sa inyong mga cellphone.
maging up to date sa latest score sa libu-libu mga games worldwide. Kasama dyan yung mga PBA, NBA, PVL, ano ba, soccer. Kasama dyan basketball, ay volleyball, pwede rin. Boxing, pwede rin. At marami pang iba. But that's not all. Kasama sa magbibigay ng saya sa inyong gaming experience ang official Astig endorsers na sina Scottie Thompson at NBA star Jordan Clarkson. Kaya ano pang hinihintay nyo? Download na ng Arena Plus app now in App Store or Google Play. You can watch it also on arenaplus.ph. Sa Arena Plus, Astig sa sports. Keep it fun. Game responsibly. Oras mo natin sa buong Pilipinas, 28 minuto na, makaraan ng alas 10 ng Yumaga. Ronda Pilipinas. Magandang umaga rin, Sir Dennis. Opo. Dok, kami napatawag dahil kami gusto namin makuha ang inyong experts' opinion regarding po sa pagpili ho ng mga kababayan po natin. This is the time for the Valentine's Day. We have two lugs to go, no? 12 na ngayon, o 14 na sa susunod. Ang top choice po nila na Valentine gift ay pera. Ano ho ba ang nangyayari sa mga Pilipino ngayon? Kaya ang tanong ko, nagiging immature ba o nagiging mature? Your thoughts, Doc? Okay. Probably mas hindi, it's not about maturity or immaturity. Okay. It's more of being realistic. Yun. Kasi tayo, syempre tayo, when we talk of Valentine, idealistic tayo eh. Ang sasabihin natin, chocolates, flowers, or kung ano mga regalo. Cards. Yung mga ganon. Oo. Pero kung sabihin mo, nanay ang tatanungin mo at bibigyan mo ng Valentine gift, sasabihin niyan pera. Hindi yan magsasabi na bibigyan mo pa ng bulaklak. Eh kung yung bulaklak sobrang mahal, 1,000 ang halaga, eh yung 1,000, sabihin na natin makakapagpakain sa restaurant or kaya makakabili ng isang ng allowance ng pagkain for the whole week. Alam mo, kasi ngayon talagang nagiging practical ang mga may mga edad na yung mga adults. It's more of yung sabihin na natin how they will be able to utilize kung ano man yung matatanggap nila. Syempre, pag bulaklak yung natanggap mo, o anong mangyayari, lalagay mo lang sa flower base. Wala na.
Ganun lang. Pagkatapos noon, matutunaw na. Tapos, bigyan mo ng tsokolate, ayun, lalong tumaas ang blood sugar. Diba? Para pangmatanda yung ano eh. Pangmatanda so, mas nagiging practical lang siguro. Hindi, kasi yun lang, ang point naman natin when you talk of Valentine, it's parang reminiscing yung love. Parang inire-renew mo na, ay, sasabihin mo, alam mo, kung minsan, mas maigi pa nga magsalita ka ng yung talagang, kung natatandaan niyo yung vows niyo, ha, kung sa mga mag-asawa or dun sa mga kinasal, natatandaan ba nila yung vows nila na sinabi nila nung panahon na yun? O kaya naman sa mga, sabihin na natin, sa mga anak, sa kanilang magulang, ano ba yung tatingin nila makakapagpasaya? Kumisan hindi naman kinakailangan ng material na bagay. Makita na masipag sila, na mataas yung grades nila, or na maipagmamalaki yung certain achievements na nagawa nila, or makagawa ka ng act of kindness, malaking bagay yun. Dok, kasi yung sinasabi po ninyo, kumbaga pag natanong yung may mga asawa, may anak na, may pamilya na, ang sample size po ng SWS dito is 18 years old and above. So may malaki din po yung possibility na yung tinanong parang estudyante o kakagraduate pa lang o yung nag-work pa lang na walang asawa. Hindi ho ba doon, hindi ho ba, kung babasahin ho natin itong, yung sinabi nyo kanina, okay yun, pagka may asawa, pagka may anak na, may pamilya, ito bang mga kabataan na ito, nag-iiba na rin yung kanilang pagtingin o paghawak sa pag-ibig? Kumbaga, tinitingnan na ba nila ito sa practical na pamamaraan tulad nung sinasabi nyo, you're mentioning a while ago, Doc? Okay, kung 18 years old ako, yes, niraromanticize ko ang Valentine. Gusto ko, syempre, makatanggap ng regalo rather than money. Ngayon, kung sasabihin mong pera, bakit pera? I think, iba na siguro, parang iba, ang inaano ba nila is more on the quantity rather than the quality ng pagmamahal na gusto nilang ipakita. Syempre, pag yung ganun na yung na-evolve na sa ganun, masyado yata nagiging materialistic ng mga tao. Yun ang sinasabi ko. Baka ang tingin din nila dito, yung realization din nung past relationship ng mga nanay nila, tatay nila, or mga napanood nila, or baka sa impluensya na rin ng social media na, teka muna, hindi naman na pag-ibig talaga ang kailangan lang. Kailangan pa rin ng pondo yan para, una, syempre, makikipag-date ka. Syempre, pag Valentine yan, dapat maganda yung restaurant. Mamahalin yung restaurant. After nung date, kailangan merong isang gift yan na medyo mamahalin ng konti. Meron ngang nagsabi nito, yung Valentine gift niya, she prefers the mobile, the cellphone. Baka ang inaalala ko lang, Doc, baka mamaya ito na yung isa sa mga foundation ng relationship, ng makabagong relationship sa mga panahon ngayon, Doc. Yun na nga kasi alam mo, ang mga Gen Z ngayon, ang dami na, di ba, meron nga tayong tinatawag na situationship, di ba, hindi na relationship. So parang ibig sabihin, wala nang commitment, pero kailangan magkaroon ng mga benefits ang ganitong klaseng relationship. Yun yung mga nakakalungkot. Dahil kasi pagdating sa ganun, syempre parang sinasabi mo na, walang commitment, pero kailangan magbigay ka sa akin. Oo nga. Yung mga ganong klase, yung mga ganong klaseng parang binabaliwala mo yung trust, respect, at saka yung pagmamahal na supposed to be nag-encompasses kung ikaw ay talaga magmamahal na isang tao. Doc, nagko-compliment ho ba ito dito sa panahon natin ngayon na ang mga kabataan ngayon ay napakatagal mag-asawa dahil tinitingnan nila yung stability nila, yung financial maturity nila, yung financial na magsusupply sa kanila kung sakasakaling mag-asawa sila. Teka muna, hindi lang pag-ibig ang hinahanap ko, Ang hinahanap ko ngayon ay may financial stability. Kumbaga, more than the maturity at saka pag-ibig na yan, dapat kahit papano, meron sigurong hindi lang trabaho meron siya, meron pa siyang negosyo. Kumbaga, ganito na ba tinitingnan ng mga kabataan ang pag-ibig ngayon na Doc, na nakakatakot sa madaling panahon o sa mamaya pretty soon ang paghihiwalay na nila ay maybe it's because of not hindi nagfi-fade yung love dahil nawawala ang pera.
Okay. Oo. Siguro, meron din pagkakataon na talagang sabihin na natin yung talaga ang hinahanap ng ibang mga millennials at saka Apo. Gen Z actually, Gen Z Apo. hindi mo papakasal pa yan eh. Oo. Yung mga millennials siguro. Oo. Dahil kasi, alam mo, yung generation ng sa anak ko, halos lahat sila, hindi mag-iisip ng mag-aasawa, iisipin Exactly. mag-career eh. Exactly. Tapos magkakaroon tapos ngayon ang sasabihin mo kung bakit ganon din yung pag-iisip ng iba, yung possibility siguro na una, may mga nakikita silang mga artista na kung kailan 30 plus na tsaka lang mag-aasawa Tama. at papamilya kasi Tama. very stable na. Oo. Tapos ngayon kung ikukumpara nila yung mga iba 10 years, 11 years na nagkakahiwalay, girlfriend pa lang. So parang nandun din yung mga points na hindi sila nag-i-imitate pero nakikita nila yung mga possibilities. Alam mo kasi ang mga bata ngayon, yung mga nasa millennials at saka mga Gen Z na yan, mas nakikita nila, mas mabilis yung spectrum na yung mga possibilities mas nakikita nila kaya nga hindi sila nasasatisfy sa isang trabaho. Hindi katulad nung panahon ko na parang hanggang sa tumanda 25 years or 30 years sa opisina. Di ba? Yung mga service, mga ganon. Pero tanong yung mga millennials ka Gen Z, 6 months. Oo nga eh. Pinakamatagal na 1 year, 2 years. Kasi talagang ang inaano nila yung kailangan may progress. Oo. Merong ganon. Tama. Para mas maging stable. So siguro sa kanila, yun yung mas pumapasok sa kanilang mga isipan na yun ang importante. Dahil kasi kung ang uunahin nila yung magugutom naman sila at saka talagang hindi rin naman nila maprovide yung supposed to be na needs nila, parang sa kanila mas maigi pa yata na ayusin muna nila yung mga sarili nila. Mas nagiging ganun yung utak nila eh. Oo. Hindi kaya, Doc, hugot din ito sa kanilang mga magulang? Kumbaga, kung hindi nakapagtapos yung tatay nila at minahal ng nanay nila yung tatay nila nang hindi tapos yung tatay nila at yung sitwasyon ng buhay nila ay hindi ganun kaganda, parang nasa isip niya, naku, hindi pala dapat ganitong pumili, pag-ibig. Mahal ng nanay ko yung tatay ko, pero tingnan mo naman yung buhay namin. Ganito, hindi kami nakaalagwa, hindi namin na-reach yung middle class. Siguro pumasok na rin sa isip nito mga kabataan na to na, teka muna, dapat pala hindi lang pag-ibig lang. Your thoughts, Doc? Yung possibility na na-influence sila kung ano yung nangyari sa magulang nila, it's either something positive or negative. So ako, pagsasabihin kong ganito nangyari sa buhay ko, ayaw nangyari ito sa pamilya ko. Ayaw kong maging ganito ako. So talagang ang iisipin nila, mas maging maayos yung pamilya nila. Second, ang hindi ko rin siguro impluwensya ng magulang. Bakit? Sasabihin ng magulang, anak, kailangan makapagtapos ka ng pag-aaral bago mo ito makahanap ka na. Diba? Ganun na sasabihin nila eh. So, ibig sabihin, talagang minomotivate sila na gano'n na rin ang mangyari. Dahil, huwag niyo akong gayahin dahil kasi ganito nangyari sa akin, ganyan-ganyan. Diba? So, yung motivation not only came from the parents, but also the fact na nakita nila na yung mga possibility ng hardships, yung suffering, at saka mga frustrations ng mga magulang, ayaw nilang ma-experience yun. Kasi, alam mo, sa panahon ngayon, ang mga bata, napakasensitibo na konting kibot sasabihin, ay, depressed ako, ay, may anxiety ako. So, talagang siguro sa kanila, kinakailangan din talaga na medyo magkaroon kaagad or ma-imbibe mo sa kanila yung sense of maturity at saka yung talagang dahil kasi ang iniisip nila, more or less, ang dami kasi ngayong pagkakataon na sasabihin, konting kibot na ganito, depression na kaagad, konting kibot na ganito, may mental health problem na. Syempre, yung iba, sobrang baka napaparanoid din, nag-iisip-isip din sila ng baka mamaya, kung sino lang yung mapili ko. Oo nga. Ganun. Kaya nga pagka nagkukwentuhan kami, meron nakakakwentuhan nung last week, sabi ko, actually hindi na iba ang mga kabataan ngayon. Actually, iba na ang mga magulang ngayon. Sila yung biktima eh. Kami yung biktima nung panahon noon na kailangan pag-ibig, tayo, mga napapanood mo, kailangan mahal mo. Alam mo, magiging mayaman ka pag mahal mo yung magiging inspirado ka. Hindi. Lumaki na kami ngayon, may mga anak na kami ngayon, kumbaga, iba na rin yung aming pananaw, hindi lang pag-ibig yan. Kailangan, yung mapapangasawa mo, kahit paano, kung nakatapos ka, siguraduhin mo na nakatapos din yung mapapangasawa mo. Mapapangasawa mo, tama.
tama. Oo, Kasi noon, sobra rin mga toxic mga parents. Yes. Kasi ano sasabihin, 25 years old ka na, wala ka pang boyfriend, hindi ka pa nag-aasawa, bakit ganon? Di ba parang pinipilit ka? Oo, tama. So siguro sabi niya, ba't pipilitin niyo ako tapos wala naman akong papakain. Tama, Tapos tama. magiging dependent ako sa inyo. Kaya parang yung mga ganun. So sa akin siguro yung information, knowledge na nakuha rin ng mga bata ngayon, mas malawak at saka at the same time, ang iniisip nga nila talaga, yung hindi sila yung maabot sa punto na hindi sa pagiging materialistic, kundi yung pagiging realistic sa buhay. At the same time, yung mga ideals, kaya naman yan matupad Kaya lang siguro isinasantabi muna nila kasi pag masyadong ideal, ang presentation mo sa sarili mo, ang tendency you get frustrated and then syempre, mas lalo kang tuloy yung naiiba yung konsepto mo sa pagmamahal. Yun. Okay. Doc, maraming salamat po sa oras na binigay niyo sa DWIZ. Ay, thank you rin for inviting me. Thank you very much. Si Dr. Lagay mo na yung tugtog mo, pare. I-background music mo na habang ako'y nag-i-extra dito sa segment nating ito, ha? Para maganda naman yung ating usapan diyan, ha? Sige, tugtog mo na. 3, 2, 1, go! Gurang na gurang talaga. Maraming salamat, Dr. Camille Garcia, clinical psychologist. Tama. So, hindi iba ang mga kabataan ngayon. Ang iba ay mga magulang. Magulang na naging biktima ng mga ugali o behavior o tradisyon ng mga magulang natin nung maliit tayo. So, iniiba natin yung mga magulang. So, hindi totoong iba ang mga kabataan ngayon, kundi iba na ang mga magulang ngayon. Yun. Ayos ba? Ate Iyas? Nagmamahal, Kuya Dennis. Tuloy ang mga balita sa Ronda Pilipinas! Ronda Pilipinas! Pagkap tayo ng mga reports! Hoy! Si Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile kabilang sa mga katanggap ng 100,000 centenarian gift ayon sa isang mambabatas. Dahil si dating Senador Juan Ponce Enrile ay ilang taon na? 100 years old. Magre-report si Tina Nolasco. Tina, go! Ilang araw nga bago ang kaarawan ni Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile o JPE sa February 14 o Araw ng Mga Puso, sinabi ni Congressman Marvin Rillo, miyembro ng House Committee on Appropriations, na isa si Enrile sa mga tatanggap ng 100,000 pesos centenarians gift mula sa pamahalaan. Ayon kay Rillo, 186 million pesos ang inilaan sa 2024 national budget para sa naturang cash gift at tax-free ito para sa mga natural-born Filipinos na abot sa 100 taon, naninirahan sa Pilipinas o sa abroad, bukod pa sa letter of felicitation sa Pangulo. Anya, batay sa tala ng Department of Social Welfare and Development, abot sa 1.2 billion pesos na ang nailabas na cash gift sa 12,187 centenarians mula noong 2017. Mabatid na pirma na lang ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang hinihintay para sa panukalang dagdag benepisyo pa sa mga nakatatanda, kung saan isinusulong naman ang pagbibigay ng 10,000 pisong one-time cash gift sa mga edad 80, 85, 90 at 95 years old. Ito si Patrol 11. Tina Nolasco para sa impilang may todong lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ronda Pilipinas! Ang haba ng tenga ni Senate President, ano? Na Mr. Senate President Juan Ponce Enrile, naiinggit po si Hiyas sa tenga ninyo. Ang haba daw. Tanggap tayo ng isang report. Ang haba eh. Mga nagtitinda ng bulaklak sa Dangwa. Diyan sa Dangwa Market, merong bagong gimmick. Alamin natin ang gimmick na yan mula kay Patrol 5. Ay, Yubanko, Kuyaya, go! Mayroong bagong gimmick ang ilang mga nagtitinda ng bulaklak ngayon. Kung dati-rati ay kombinasyon ng flowers at chocolate,
Ngayon, bentang-benta dito sa Dangwa Market sa Sampaloc, Maynila ang mga bouquet ng rosas na may kakaibang kasama. Isa na dito yung isang bouquet na mayroong dry rose na may kasamang kutsara, tinidor at mug na nasa 800 piso ang halaga. Mayroon ding bouquet ng 2 sandok. 2 sandok ito na may kasamang sangkalan, wala nga lang kasamang itak na nasa halagang 300 piso. Isang bouquet naman ng na may kasamang isang set na pang manicure at pedicure ay nasa 350. May isang bouquet din na pawang mga school supplies tulad na lapis, roller, notebook at correction paper ay ibinebenta sa halagang 500. Ang isang bouquet naman ng mga snacks at chocolate na may kasamang stuffed toys ay umaabot sa halagang 1,500, kung saan maaaring umorder via online o kaya i-advance para may handagad sa darating na mga araw sa araw ng mga puso o Valentine's Day. Merong umaasa rito na baka sa susunod na Valentine's Day, sa susunod na taon, baka meron ng combination ng flower, chocolate, at condom. Ito sa Batang number 5. Ayayupan ko para sa simple method ng lakas. DWIC. Nababalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Samantala sa ikalawang sunod na taon, nasungkit ng Isuzu Gen Cars Makati ang Dealer of the Year Award sa second year in a row. Iginawad sa Gen Cars Makati ang parangal ng Isuzu Philippines Corporation sa Grand Ballroom sa Soler Hotel sa Parañaque City noong Biyernes po ito. Congrats! Pinangaralan ng Isuzu Gen Cars Santa Rosa makaraang makuhang first place sa Excellence in Service Operations category. Nagpasalamat naman si D. Edgard A. Cabangon, Chairman ng Isuzu Gen Cars sa Isuzu Philippines Corporation at sa suporta at tiwala nito sa Gen Cars sa nakalipas na 45 taon. Ronda Pilipinas. Mga balitang dapat alam mo kahit sa labas ng bansa. DWIZ Balita sa ibang bansa. Samantala para sa ating balita sa ibang bansa, patay ang hindi bababa sa 5 katao matapos magpuputok ng baril ang isang sundalo sa kabisera ng Mogadishu sa Somalia. Itinuring na terrorist act ng Defense Ministry ng United Arab Emirates ang nasabing pag-atake na pumatay sa 3 armed forces at isang Bahrain official. Ayon sa UAE Defense Ministry, isang bagong sundalo ang gunman na namatay din sa insidente. Kaugnay nito, 2 pa ang iniulat na sugatan sa nangyari. Nabati na nasa Somalia ang UAE Armed Forces para sanayin ang Somali Armed Forces. Ronda Pilipinas. Sa balita mabalakasan, Taguig City Generals sureball na sa semifinals ng NBL Chairman's Cup. Sports News mula kay Kim Gomez. Sa mundo ng palakasan, ang latest malalaman sa DWIZ Sports News. Sureball na sa semifinals ang koponan ng Taguig City Generals matapos nilang talunin ang Santa Rosa Heredanos sa score na 83-65. Highly anticipated at talaga namang inabangan ng fans ang laban na ito dahil ito ay paghaharap ng parehong top seed sa Group B, ang defending champs o top 1 na Taguig City Generals at ang Santa Rosa Heredanos na top 2. Nakatulong sa panalo ng Taguig ang stellar performance ng isa sa kanilang key player na si Larry John LJ Mayo na gumawa ng 11 points, 16 big rebounds na may kasama pang 4 assists, 4 steals at 6 blocks. Nagpasalamat at ikinatuwa naman ng head coach ng mga general na si Bing Victorio ang kanilang panalo dahil hindi sumuko ang kanyang players at hindi nagpaapekto sa pagkatalo noon mula sa Camsur Express. Bagamat nagkakaroon na ng pisikalan sa mga huling minuto dahil na rin sa frustration, maayos pa rin tinapos ng parehong kupunan ang regulation.
Kaya stay tuned lang sa Aliw Channel 23 dahil ang semifinals ay nalalapit na at ilang laro na lamang sa elimination round ang natitira. That portion was brought to you by Arena Plus. Sa Arena Plus, astig sa sports. Download Arena Plus app now in App Store or Google Play. You can watch it also on arenaplus.ph. Ronda Pilipinas. Ito na ang latest, bagong-bago, fresh na fresh. DWIZ Showbiz News. Bea Alonzo kinumpirmang mutual decision nila ni Dominic Roque na tapusin na ang kanilang relasyon. Showbiz News mula kay Anton. Bea ang kumpirmasyon sa pamamagitan ng kanyang Instagram at Facebook account kung saan kinumpirma din ito na nagkasundo sila na magkaroon ng joint statement. Nakasaad sa statement nila na after much thought, consideration and care, we have mutually decided to amicably end our engagement. Hindi umano madali ang kanilang naging desisyon kung saan gusto raw nila na bigyan ito ng mas mahabang oras para pag-isipang mabuti sana at ipagdasal ang kanilang sitwasyon, ngunit may mga lumabas na raw na espekulasyon, katanungan at pang-iinsulto. Sa kasamaang palad umano ay may mga nag-confirm pa ng kanilang breakup nang walang pahintulot nilang dalawa at ang iba ay gumawa pa ng nakakatawang kwento na walang basihan at puro kasinungalingan, kaya't nagdesisyon umano sila na i-share ang announcement kahit nalabag sa kanilang kalooban para na lamang sa pagkakaroon nila ng peace of mind at ng kanilang pamilya. At yan aking balitang showbiz para sa impilang may todong lakas, DWIZ. Ako si Anton, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ronda Pilipinas. Kasi nung in love kayo, post kayo ng post eh. Ngayong naghiwalay kayo, ayaw nyo magsalita. Kayo talaga, ganyan. Sabi nga nila, that's the price you have to pay. Kasi sikat ka. Okay. Bago tayo magpaalam, tayo may patama quote of the day. Hindi dapat hindi sapat ang simpleng sorry. Dapat laging may kasamang pagbabago yan. Sabi nga nila, di ba, what is love? Love means you never have to say you're sorry. Ibig sabihin, iiwasan at hindi mo siya sasaktan dahil hindi ka magsosorry. Dahil pag nagsorry ka, may ginawa kang mali at sinaktan mo siya ng todo. Ayan. So, love means you never have to say you're sorry. Love means... Okay, yan po kabuuan ng mga balita at impormasyon sa Ronda Pilipinas. At tabayan na po ang susunod na programang Yes, Yes, Yo, Lejano. Di ba? Masya, Atty. Yes, Yes, Yo, Topacio. Get well soon kay Atty. Topacio. Nasa ospital daw yata. Get well soon po, Atty. At nanonood, nakikinig siya ngayon eh. Get well soon po. The Yes, Yes, Yo with Yes, Yes, Yo, Topacio with Doc She Lejano. Maraming salamat, Pilipinas. Ako ang iyong naging tagapagbalita. Ako si Dennis Antenor Jr. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.